Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Samuel Marabia. Shoutout kay Samuel Marabia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga kapatid, ano pa hinihintay nyo? Simulan ang pangalawang alon ng pagkilos. Matapos mahulog ang mga salita, nagsimula si Azuo ayon ng bagong yugto ng mga aksyon. Gayunpaman, sa panahon ng sunog, ang koponan ni Azuona ay hindi idle. Tuloy-tuloy na silang nagsasagawa ng mga rescue operation mula pa noong madaling araw. Sa oras na ito, nang ilulunsad na ni Ivory ang pangalawang alon, talagang maraming kababaihan ang naghihintay sa linya para sa paggamot ni Ivory. Ang mga aksyon ni Ayu ay mas mabilis na nagbukas. Ang isang grupo ng mga tao ay gumagalaw ng higit at mas mabilis. Ngunit hindi nagtagal, ang tunog ng mga espada at baril ay nagmula sa pasukan sa kabilang bahagi ng daanan. Alam na alam ni Ivory na ang mga tropa ng kalaban ang dumating upang patayin siya. Azuo, akayin mo agad ang isang tao para iligtas, bilangin mo ang dami mong mabibili. Utos ni Suyingxia. Agad na ibinaba ni Azuo ang kanyang ginagawa, at dumiretso pagkatapos matanggap ang utos. Ikaw, pumalit ka kay Zuo. Oo, gayunpaman, ang plano ay kailangang baguhin ng kaunti, at ang plan B ay isasagawa. Oo, ikaw ang nagbigay ng utos, at sa susunod na segundo, pinangunahan ang iba pang tropa sa pagkilos. Kaya lang hindi niya sinunod ang ruta ni Azuo para iligtas ang mga tao. Sa halip, iniligtas niya ang mga tao sa pinakalabas na lugar, na kakaiba at medyo malayo dito. Madam, ayon sa plano B mo, aabutin ng kahit kalahating oras para gawin ito. Hindi napigilan ni Scar. Tumanggaw si Ivory, kaya palagi kong sinasabi kay Azuo na lumaban ng kahit kalahating oras. Tumanggaw si Scar, kung titingnan ang lupain, madali itong ipagtanggol at mahirap salakayin. Sinubukan ng gang ng mga magnanakaw na gumamit ng gayong kuta upang mapadali ang kanilang sariling depensa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon, naging hadlang ito para sa kanilang pag-atake. Natatakot ako, ito ang tinatawag na magandang cycle ng langit. Kalahating oras, naniniwala akong magagawa ito ni Azuo. Bagamat marami tayong oras, ngunit ang mailigtas si Zuo at ang iba pa ay nangangahulugan na ang mga nasawi ni Zuo ay mas maliit. Naiintindihan ng nasasakupan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Ivory ang natitirang bahagi ng koponan, sinundan ang mga yapot ni Ayu at ng iba pa, at nagsimulang kumilos. Magulat. Ang ikalawang hanay ay sumugod sa base camp at kasalukuyang nakikipaglaban sa kalaban. Gaano katagal? Malamig na tanong ni Suiying. Kukunin ito sa loob ng kalahating oras. Kalahating oras. Elder, nakalimutan mo na ba ang mga kuta na inilagay natin sa pasukan? Huminga ng mahabang hininga si Heiying at tumanggo, totoo iyon. Gayunpaman, ang kalahating oras ay masyadong mahaba, huwag kalimutan. Iyon ay ang ating Dragon City, minsan. Agad na inutusan ng nasasakupan ang pangalawang hanay upang makuha ang pas sa lahat ng mga gastos. Very good. Paano naman yung ibang teams? Maaari ding mapuksa ang gang ng mga untouchable sa loob ng kalahating oras. It's not worth mentioning. Walang pinagkaiba ang pagpatay sa kanila sa pagpatay ng baboy. Kaya lang, sumimangot si Black Shadow. Kaya lang nabigo ang ikatlo at ikaapat na kolum na humabol kay Han Sanchen na ituloy si Han Sanchen, at walang palatandaan ng Han Sanchen sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang dalawang kolum ay naghiwalay na at nagsagawa ng blanket hunt para kay Han Sanchen. Medyo nagalit si Suiying, pero naiisip din niya, tutal, nandoon ang kakayahan ni Han Sanchen. Biglang nawala si Han Sanchen. Sa tingin mo ba nakatakas siya o may iba pang plano? Natapos ni Heiying ang kanyang pangungusap,
at tumingin sa ilan sa kanyang pinakamalapit na mga subordinate. Nagkatinginan agad ang ilang subordinate. Alam na alam nila ang kahalagahan ng pagsagot sa ganitong uri ng tanong sa panahong ito, dahil kung mali ang kanilang sagot, o kahit na humantong sa mga matatanda na magkamali, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang malubha. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, walang sino man sa mga nasasakupan ang nangahas na magsalita ng walang kaparirikan. Sana marinig ang magandang opinyon ng matanda. Depende sa, nagmura ang itim na anino sa mahinang boses. Nais niyang tanungin ang kanyang mga nasasakupan para sa kanilang mga opinyon, ngunit isang grupo ng mga bastos ang natatakot na sisihin, kaya tinanong nila siya ng kabaligtaran. Ito ay sadyang champagne at mapot. Gayunpaman, ang mga bastard na ito ay may magandang potensyal na maging mga aso. At least, kung ayaw mong sisihin, binigyan mo rin ang sarili mo ng rainbow fart. Gusto kong marinig ang sarili kong opinyon, hindi ba ito direktang nagbibigay sa aking sarili ng pagkakataong kumilos ng mapilit? Ang mga nasasakupan ay handang magbigay, at syempre wala siyang posibilidad na tumanggi. Sa pag-iisip nito, huminga siya ng mahina, tingin ko nakatakas si Han Sanchen. Takasan. Nagkatinginan ang mga nasasakupan. Bakit sinabi iyon ng matanda? Saka bakit nakatakas si Han Sanchen? Tama, maaaring dumiretso din ang apo na ito sa Underground Dragon City, kaya ano ang dapat nating gawin? Elder, bigyan mo ako ng ilang sagot. Isa-isang ibinaba ng mga nasasakupan ang kanilang mga ulo at mahinang sinabi. Hindi rin nagalit ang mga matatanda. Kahit na tinatanong nila ang kanilang mga sarili, talagang binibigyan nila ang kanilang sarili ng pagkakataon na magpatuloy sa pagganap. Alam na alam niya ito. Yung sitwasyon sa Underground Dragon City, kahit pumunta siya, ano? Sa tingin mo bababa siya? Nang marinig ang sinabi ng matanda, tumanggo ang ilang tao. Ang sinabi ng matanda ay may katuturan. Ang Underground Dragon City ay ganap na lang, na may malaking loob at maliit na pasukan. Kung si Han Sanchen ay pumasok dito ng padalos-dalos, ito ay katulad ng pag-imbite sa iyo sa urn. Hanggat hindi siya tanga, kahit makarating siya doon, malamang na natuklasan niya ang mga pahiwatig sa unang pagkakataon. So, among his options, almost only escape. Tuwang-tuwa at nasisiyahan si Heying nang marinig ang pagsang-ayon ng kanyang mga nasasakupan. Pero Elder, let me ask you a question, what if he's going? I mean, kung hindi siya pumunta, it's just our subjective guess. I'm afraid that if the time comes, this kind of event is extremely unlikely. Ngumiti si Soying nang may kumpiyansa. Elder, anong ibig mong sabihin? Ito ay nangangailangan ng paliwanag mula sa mga matatanda. Huwag mo nang isipin iyon. Kung talagang napakatapat na tao ni Han Sanchen, ibibigay niya ang napakaraming tao upang mamatay doon, at tumakas muna. Iyon ay, sa katunayan, ang mga taong may mataas na paglilinang tulad niya ay madalas na ang pinakatakot sa kamatayan. Aba, hindi madali para sa kanila na magsanay. Tama ka, lalo na ang isang tulad ni Han Sanchen na napakalakas na halos mabaliw. Ang mga taong nakayapak ay hindi natatakot magsuot ng sapatos. Minsan ang mga sapatos na ito ay napakahusay na isinusuot, na hindi maiiwasang magpapadama ng pagkabalisa at pagpapahalaga sa mga tao. Ang isang grupo ng mga tao ay mahusay na nag-uusap, na parang sigurado sila sa pagtakas ni Han Sanchen. Ang subordinate pa rin ang hindi naniwala noon, at patuloy na nagsabi na may napakababang EQ, ngunit kahit na ano, iniisip ko pa rin na ito ay ang aming unilateral na hula. Para sa mga bagay na tulad nito, sa tingin ko ang nakikita ay paniniwala. Nang matapos siyang magsalita, may mga hindi nasiyahan at gustong pabulaanan. Walang pakialam na iwinagayway ni Soying ang kanyang kamay, hoy, hindi mo kailangang matuwa. Maaaring hindi makatwiran ang sinabi niya. Kapag naruroon ang kalaban, mas mabuting maging maingat sa lahat ng bagay. Pagkatapos, tumanggo si Heying sa katabi niya. Biglang naintindihan ng lalaki, at pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang kamay, at hindi niya alam kung ano ang ilalagay sa langit. Pagkatapos noon, wala pang isang minuto, agad na sumugod ang 5 lalaking nakaitim. Tingnan ang mga matatanda, ang 5 ay nakasuot ng itim, ngunit sila ay sobrang maliksi. Lahat sila ay mga ahente ng panektik ng 5 hanay at may pananagutan sa paghahatid ng impormasyon.
Matapos matanggap ang espesyal na mensahe mula sa taong iyon, agad silang sumugod. Bumangon ka na, mahinang sabi ng matanda. Tumango ang 5 at bumangon. Nahanap mo na ba si Han Sanchen sa harap mo? Lalo na yung mga nasa second column. Elder Chi, walang nakitang bakas ni Han Sanchen. Sabay-sabay na tugon ng 3. Agad ding sinabi ng intelligence agent ng ikalawang column, ang pangalawang column ay umaatake din sa maayos na paraan, at walang nakitang mali. Nang marinig ang sagot mula sa ikalawang hanay, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sila ang namamahala sa pag-atake sa Underground Dragon City, kaya natural, wala silang nakitang anumang panganib, na nangangahulugang si Han Sanchen ay talagang tulad ng nahulaan nila. Nagmamadali lang siyang tumakas. Hahaha, tignan mo, sabihin ko lang, itong si Han Sanchen ay walang lumaki, makatakas lang siya. Oo, napakagaling, ngunit sa katunayan walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Nagtawanan ang isang grupo ng mga tao, ngunit ito pa rin ang taong unang nagtanong. Hindi lang siya natawa sa mga oras na ito, ngunit nanatili siyang nakatitig ng malapitan sa intelligence agent ng ikalimang kolum na hindi pa nagsasalita. Mula sa simula hanggang sa huli ay hindi siya umimik at halos iba ang ekspresyon ng mukha niya sa iba. Hindi man lang siya ngumiti, bagkus, nakakunot ang kanyang mga kilay na parang may iniisip. Nagmamadaling sinabi ng lalaki, ang ikalimang hanay, bakit hindi ka nagsalita? Napaluhod sa gulat ang mga intelligence agent ng ikalimang hanay nang tanungin sila. Sumulyap sa taong iyon, pagkatapos ay kay Hiying at sa iba pa, ibinaba niya ang kanyang ulo, at nahihiyang sinabi, gusto kong magulat sa mga matatanda at sa lahat ng mga commander, kahit na ang ikalimang hanay ay sinusubukan ang lahat ng makakaya upang palibutan at sugpuin ang mga hindi nagagalaw na iyon, ang mga nasasakupan ay hindi sinasadyang nakakita ako ng isang figure at lumipad hanggang sa labas ng lungsod. Nang marinig ito, agad na napatigil ang lahat sa pagngiti at napatitig sa mga intelligence agent ng ikalimang kolum. What did you just say? You said, someone is heading out of the city. Can you see clearly? Maraming tao sa ikalimang kolum ang nakakita nito, kung hindi, umaasa lang sa mga mata ng isang kontrabida, at, how dare they report it as intelligence? Nagpatuloy ang intelligence officer sa mahinang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mahalagang impormasyon kanina? May nagsabing hindi kontento. Biglang bumaba ang ulo ng intelligence agent, dahil lang sa figure na nakita namin, dahil masyadong mabilis ang takbo, kahit na marami sa amin ang nakakita sa kanya na lumilipad patungo sa gate ng lungsod, hindi namin malinaw na makita kung siya si Han Sanchen, kaya, ang balitang ito ay kalahating katotohanan ayon sa mga regulasyon, at hindi ako naglakas loob na iulat ito kaagad. Nang marinig ang kanyang mga salita, maraming tao ang tumango, mayroon silang panuntunang ito. Gayunpaman, kumpara sa panuntunang ito, mas maraming tao ang mas nagmamalasakit sa kaguluhan na dulot ng balitang ito. Elder, ayon sa ikalimang kolum, ang taong tumakas ay dapat na walang iba kundi si Han Sanchen. Tama. Si Han Sanchen lang ang hindi nakakakita ng bilis ng ikalimang kolum. Nang marinig ang mga salitang ito, tumango si Sombre bilang kasiyahan. Nang hindi na kailangang magsabi pa ng higit pa sa kanyang mga nasasakupan, maaari siyang gumawa ng komprehensibong paghatol na ang taong tumakas sa gate ng lungsod na ito ay si Han Sanchen. Sa isang banda, wala sa iba pang 4 na kolum ang nakahanap sa kanya, at ang pangalawang kolum, na malamang na nakaharap sa kanya, ay walang balita sa kanya. Ito ay nagkataong ikalimang hanay, ngunit sa sandaling ito, isang tao ang natagpuang tumatakbo patungo sa tarangkahan ng lungsod. Hindi ito maaaring maging mas halata. Sa pag-iisip nito, malamig na tumikim si Heying, akala ko siya, si Han Sanchen, ay napakabait. Napakarami niyang daladala sa amin ng mag-isa. Ngayon ay tila sa pilitin lang. Tama iyan, I guess it was just a moment of prestige at that time. Bilang resulta, pagkatapos ng laban na ito, ang taong ito ay nasaraan ng loob. Actually, normal lang naman sa kanya ang pagiging duwag. Hindi na ako naniniwala, itong lalaking ito ay kayang panindigan ang isang leon na katulad natin. Tama, sa dinami-dami natin, iihina ni Hades ang pantalon niya, ha. Ang isang grupo ng mga tao ay ngumiti sa tuwa, at lahat sila ay labis na ipinagmamalaki ng ilang sandali.
Malinaw, sa kanilang pagmamataas at pangunahing kaalaman, dapat na matakot si Han Sanchen na gusto niyang tumakas. Ang taong nag-uulat ng nag-aalangan na saloobin ay ganap na hindi makapagsalita ngayon. Para sa kanya, bagamat laging mahirap paniwalaan na ang isang taong lumalaban sa kanilang buong hukbo ay biglang outrage sa sandaling sabihin niya ito, ang mga malabakal na katotohanan ay laging nasa harap niya, at kailangang paniwalaan ito ng mga tao. Ang kasalukuyang siya, bukod sa mapait na buntong hininga na maaaring masyado niyang pinag-isipan, ay tila wala ng ibang dahilan. Ngunit sa ilang kadahilanan, palagi niyang nararamdaman na may mali. Hindi ko masabi, at hindi ko masabi. Imposibleng sabihin sa mga kasamahan ko o kahit sa amo ko na mali ang nararamdaman ko. Hindi na kailangang isipin ang resulta nito, isa lang. Yan ang tinatawag na tanga. Minamaliit ng amo ang kanyang sarili, at naramdaman din ng kanyang mga kasamahan na sadyang nagpapanggap siyang agresibo. Kaya naman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, itinago pa rin niya ang kanyang mga psikolohikal na salita sa kanyang tiyan. Anyway, iniisip ng lahat na kahit may mali talaga at may mali, sisisihin pa rin at wala sa kanya. Sa pilitan na tumayo, ang tanging magdurusa sa oras na iyon ay ang kanyang sarili. Sa oras na ito, sa isang tiyak na sulok ng lungsod, isang figure ang huminto ng malumanay. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng bituin, bahagya siyang ngumiti, pinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!